Hi guys! So for today's video is mag Q&A tayo kasi gusto ko sana kayong ipasyal kaya lang medyo masama yung panahon dito, umuulan so hindi ko kayo maipapasyal. So Q&A muna tayo. So nagbabasa po ako ng mga comments ninyo and unang-una po gusto kong magpasalamat sa mga positive feedback po ninyo and nakakatuwa po yung mga comments ninyo, nakakatanggal po ng lungkot dito. Actually nag-enjoy na ako sa pagbablog ko. Nung una kasi nahihiya ako pero dahil maganda yung pag-accept nyo sa pagbablog ko, sobrang nakakagana po. And maraming salamat po sa mga warm wishes ninyo at saka sa lahat ng mga positive feedback nyo sa akin. Super thank you po. So, yung unang tanong po is kung nakapunta na ba dito si Kuya Ryan tsaka si David. Hindi pa po. Gusto ko po sana silang pumunta dito. Matagal ko na silang pinipilit. Kung hindi man dito sa Guernsey, kahit sa UK, sa mainland. Pero hindi kaya ng time eh. Pero alam ko pupunta sila dito sa Europe ng this year pero hindi dito sa UK, sa France, Germany, Belgium dun sila. And iba po yung visa doon so hindi po sila makakapunta dito. Likewise ako, hindi rin ako makakapunta kasi yung visa po dito is British visa. So UK visa po yung need dito. So yung kanila naman po is parang Schengen or Schengen visa. So magkahiwalay po yun. Ayun, so sana soon makapunta sila bago magka-baby, no? Pangalawa is, ano daw ba yung work ko dito? Isa po akong accountant dito and direct hire po ako. So, wala po akong agency na dinaanan. So, hindi ko po alam kung paano po yung process sa agency and kung may kilala ba akong agency. Sorry, wala po. Direct hire po ako. Pangatlo is, ano daw ba yung currency dito? So, yung currency dito is Guernsey Pounds, which is the same lang ng British Pounds. So, may sarili silang currency dito. And then, dahil isla to, may mga nagtatanong kung bumabagyo ba, nagkaka-tsunami. Wala naman so far. So far, wala namang tsunami. And then, wala ding bagyo. Hindi madalas yung bagyo. Pero hindi siya katulad ng bagyo sa Pilipinas. Umuulan, and then may konting hangin, pero hindi siya yung katulad na lagi sa ano. So, parang once or twice pa lang ako in span of 3 years. 3 years na pa po pala ako dito. So, konti pa lang po yung naranasan kong bagyo dito and hindi po siya katulad ng sa Pilipinas na disaster talaga. Next na tanong naman is kung may nightlife ba dito. Meron naman po mga pub at saka bar dito tuwing gabi and active na active siya tuwing Friday night at saka Saturday night. Pero syempre dahil um, medyo may edad na po tayo, mga 30 plus na kasi tayo. So, hindi na po ako masyadong nagbabar or nagpapub. So, hindi ko pa po na-experience. Pero meron naman po sa mga gustong lumipat dito at hinahanap ang mga nightlife. Yan. Time difference sa Pilipinas, 7 hours po advance ang Pilipinas sa UK. So, kung hapon po sa Pilipinas, dito umaga pa lang. So, nauuna po kayo dyan sa Pilipinas. So, yon. And then, yung last na tanong dito is, sagot ba ng company yung pag-uwi ko sa Pilipinas? So, alam niyo naman po, umuwi po ako last month and then next month uuwi ulit ako. So, tinatanong kung sagot ba yung pamasahe. So, hindi po yung sagot and ako po yung may gastos doon. So, kung magkano, wag na po ninyong alamin kasi medyo kamahalan po siya. Pero okay lang kasi yung kapalit naman doon is yung happiness ko naman na makakasama ko yung family ko, yung friends ko. So, hindi po sagot pero sagot naman po yung, parang paid naman po yung vacation ko doon kasi may allowance po kami na holiday every year. So, doon ko po ginagamit. So, ayun po. So, sana po nasagot ko yung mga tanong nyo. And kung may mga tanong pa po kayo, try ko pong basahin kasi ang dami pong nagko-comment and sobrang nakakatuwa nga po. Try ko pong sagutin sa next na Q&A session natin. And ayun, maraming salamat po sa support ninyo sa akin. And see you po next month ulit sa Pilipinas. Until next vlog, bye-bye po!